Mahigit sama! Ah! Totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray, hindi ka naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo. Ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Ibig na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Alright mga kayamies! Dahil sa maraming nanood ng ating video at mukhang nag-viral ang ating video mga kayamies, no, ay gagawin natin ng part 2 itong reaction video natin regarding nga dito sa bagong pelikula ni Direk Daryl Yap, ang The Rapist of Pepsi Paloma. Kakabasa ng comment dito sa comment section at dito sa video na nag-viral ko, meron din ako nakita mga iba't ibang comments din ng mga netizens dito sa TikTok na regarding nga sa pagsasalita nila Coca Nicolas at saka ni Dinky Doo. Si Coca Nicolas ay dating membro din ng Softlinks Beauty na kasama niya rin doon si Sarcy Emanuel. Samantalang si Dinky Doo naman ay isang dating komedyante na sumalangit nawa na kung saan nakausap niya mismo si Richie the Horsey regarding dito nga sa nangyari dito sa Pepsi Paloma rape case na ito. While si Pepsi Paloma naman ay inamin niya kay Coca Nicolas na best friend niya yung about nga dito sa rape case na ibinabato kina Bossing Vic Soto, kay Joey De Leon at saka kay Richie the Horsey. Kaya yun mga kayamies, na-curious tuloy ako, no? Na meron na palang sinabi rito si Coca Nicolas regarding nga dito sa sinabi sa kanya ni Pepsi Paloma na hindi totoo yung regarding nga dito sa rape case na ibinabato kila Bossing Vic Soto, Joey De Leon at Richie the Horsey. Eto mga kayamies, babasahin ko yung isang comment. Eto mga kayamies, sabi ni Elo Cohen Nalia, mismo si Coca Nicolas na kasama ni Pepsi Paloma, napakana daw yan ng manager nila, which is si Ray De La Cruz. If napatunayan sa korte na hindi totoo, ay pwede nilang pahinto, ipalabas yan. At meron ding testimonya rin yung ex-boyfriend ni Coca Nicolas na si Dinky Doo. So ganun din, pareho din sila halos ng sinabi, no? Pero ito mga kayamies, panoorin nyo yung mismong video. Video clip lang to mga kayamies. So video courtesy kay Rai TV at saka kay Julius Babaw Unplugged. So panoorin nyo yung video. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga Softlinks Beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung ano po, syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na, Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang hindi ka naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Pagod na ako. Pwede nyo bang patunayan sa amin, sir, yung issue tungkol kay Pepsi Paloma at TVJ, kung ano po ba talaga ang totoo? Well, bago tayo dumating dyan, si Richie the Horsey, naging adopted ko. In other words, naging tumira sa bahay ko yan dahil nireject na ng Tito Vic and Joey yan. Nireveal na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Wala yun. Hindi nangyari yun kahit hindi nga umabot sa doon kay Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray De La Cruz yan. Siya yung manager nung Softlinks Beauties ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. Apo. O di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma, Yes. na siya yung saksi. Na walang katotohanan may issue kay Tito Vic and Joey and Pepsi Paloma with Richie the Horsey. Wala yun. Ako naman, sasabihin ko, ako ang saksi, walang katotohanan yun. Dahil sinabi sa akin, nireveal sa akin ni Richie the Horsey. At pinatutunayan ko yun, na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray De La Cruz yan. Patay na si Ray De La Cruz. So yung mga kayami, since napanood nyo na yung video, meron din tayong nabasa na isang comment. Ang sabi ni Nico Reyes, alam na siguro yan ng mga Soto. Matagal na kasi dumaan yan, for sure, sa MTRCB. Board dun si Lala Soto.
ready na yan sila. So, posible mga kayamis na may plot twist itong movie na ito ng The Rapists of Pepsi Paloma na kung saan maaaring maglinis to sa pangalan ni Vic Soto, Joey De Leon at saka ni Richie De Horsey. Kasi mukhang in-approve naman ng MTRCB na ipalabas to sa mga sinihan, ano? So, kung ito in-approve ng MTRCB, which happens na ang MTRCB chairman ay si Lala Soto na kamag-anak ng mga Soto, paniguradong may malupit na plot twist to, no? So, antayin natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Ngayon mga kayamies, dalawa lang kahihinatnan yan. Posible mga kayamies na malinis dito ang pangalan ng TVJ at saka ni Richie De Horsey. O di kaya mga kayamies, posibleng mas lalo pa silang pag-usapan at Bossing Vic Soto at saka si Joey De Leon. Kasi si Richie De Horsey na mayapa na. Ayon kay Fiscal EJ, hindi na rin sila makakasuhan mga kayamies kasi more than 20 years na yung rape case na ito. So kasi ang prescribing period sa isang rape case mga kayamies ay 20 years from the day na na-discover yung nasabing krimen. Kahit anong gawin ni Direk Daryl Yap, kahit na mag-rally pa ang buong Olongapo para mag-request na kasuhan si Tito Vic and Joey and Richie De Horsey. Kasi nga mga kayamies, lagpas na sa 20 years yung rape case na ito. At kung mangyari man mga kayamies na hindi totoo ang rape case na ito, posibleng makasuhan dito si Direk Daryl Yap ng libel case. No? So, basta mga kayamies, abangan na lang natin itong palabas na ito na ipapalabas di umano sa February 2025. Wala tayo ditong kinakampihan. Hindi natin kinakampihan si Pepsi Paloma, Daryl Yap, TVJ. Tayo nagre-react lamang dito sa video na ito. So, yun lang mga kayamies. At again, salamat sa panonood ng ating nag-viral na video. Bye-bye!